Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang oras, Isabela, Lambak ng Cagayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man panig ng mundo, muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect ka dito at kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Pag-usapan natin mga ka-Isabelenyo ang isang napakahalagang issue na patuloy na kinakaharap ng ating lipunan, ang mass casualty incident. Sa mga nagdaang taon, hindi na natin mabilang ang mga trahedyang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo at kabilang dyan dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, huwag palampasin ang pagkakataong matuto sa isang mahalagang talakayan sa ating programang Isabela Connect dito tungkol sa Mass Casualty Incident Management or training, partikular sa mga aksidente sa lansangan, kasama ang ating mga panauhin, sina Public Order and Safety Officer Kim Patrick G. Agbayani, ang ating Assistant PDRRM Officer na si Sir Sonny Nico Dagio at ang Provincial DRRM naman natin in Health, Health Manager na si Sir J.R. Bengues. So, kumustahin muna natin sila. Unahin muna natin, si Sir Kim Patrick Agbayani. Sir, magandang hapon. Welcome sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon, Ezekiel, at ganun din sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Isabela Broadcast Center, Isabela PIO. Good afternoon. Okay, good afternoon, sir. And of course, si Sir Sonny, Sir, magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga tagapakinig po dito sa programang ito, sir. So, magandang hapon po. Okay, and Sir JR, magandang hapon. Binabati ko po ang ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating programang ito. Magandang hapon po. Ayan, there you have it. Talaga namang parami ng parami mga ka-Isabelenyo, yung ating mga panauhin dito sa ating Isabela Broadcast Center. Pero sabi ko nga kanina, mahalaga ang mga pag-uusapan natin ngayon. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na talagang araw-araw nakakasaksi ng mga iba't ibang mga insidente, pangunahin na sa mga lansangan. And of course, kamakailan ay naging abala sila, sir, kaugnay dito sa isinagawang mass casualty incident management training. So, siguro, yung iba nating mga kababayan, nasaksihan yun, siguro nagtaka, kawawa naman. Yung mga nasangkot sa aksidente. Pero may paliwanag dyan. Unahin muna natin, of course, mula sa DART 831, ang ating dinuhong assistant from PDRRM, si Sir Sonny. Sir, can you tell us about yung nangyari nitong mga nakalipas na araw when it comes dito sa tinatawag nating mass casualty incident management sir? Yung training po ng mass casualty management is napaka-importante po sa atin kasi unang-una, pagdating po, pag sinabi kasing mass casualty incident, sir, it involves of how many patients yan. So, ibig sabihin po, overwhelm po yung number ng responders doon sa dami ng mga pasyente. So, kailangan po talaga na mag-ready tayo at may collaboration doon sa ating mga ibang agencies para po mas maging effective yung ating pagbigay ng paunang lunas doon sa mga pasyente. So, pag nag-manage po tayo ng isang insidente na mass casualty, dapat po talaga na may sistema. Kasi po kung walang sistema, magulo po yung response. So, ibig sabihin, napaka-chaotic na po yung environment kapag meron po tayong mass casualty incident. At kung wala pang sistema, yung mga responder doon sa area, magko-cross ulit tayo ng isang chaos doon sa isang insidente na instead na mapaganda natin yung ating responde,
ay nagkakaroon tuloy ng hindi magandang resulta yung ating pagre-responde. So, yung essence po nung magkaroon dapat ng mass casualty management team sa ating probinsya ay napaka-importante po. Actually po, sir, hindi lang po ito sa vehicular accident magagamit dahil unang-una po, meron tayong mga big events dito sa ating probinsya. At of course, sa earthquake, magkakaroon din kasi yan, if ever man na sana hindi po, ng collapse structure. So, ine-expect po natin na magkaroon ng mass casualty incident. So, if ever man po, dapat lagi tayong handa para dun sa mga remusponde, sa mga ganung klaseng sakuna, na dapat prepared na rin talaga lahat ng responder, lahat ng agencies, dapat may collaboration po para alam kung saan po walang overlapping ng trabaho at mas mapabilis natin yung ating pagre-responde. Oo, systematic, systematize, and of course yung pagpapa-instill no sa isip ng ating mga kababayan na okay, ganito yung dapat na sistema gawin just in case may ganitong mga insidente. Sa public order and safety naman, sir, nung isinagawa ito nga hong mass casualty incident training ho no kamakailan. So bilang kayo ho yung tumututok of course sa traffic and higit pa ho diyan, ano naman yung mga napansin ho ninyo during this activity na inyong isinagawa? Okay, Ezekiel, tulad nga ng mga sinabi ni Sir Sunny kanina, napaka-importante ng training na ito para sa atin, sa government at lalong-lalo na gayon din sa ating ibang mga stakeholders. At nakita natin yung interoperability ng ating ng iba't ibang ahensya. Nariyan ang DOH kasama namin. Narito tayo mula sa pamahalang panlalawigan ng Isabela, ang Public Safety Office, ang PDRRMO, specifically DART 831, ang mga staff and medical personnel ng hospitals, different hospitals ng PGI, at lalong-lalo na ang hanay ng pulisya at ng BFP. So, nakita ng trainers, ng facilitators natin mula sa DOH Central Office kung gaano kaganda ang samahan ng ating law enforcement agencies. At syempre, yun nga, lagi tayong nagsasama-sama sa ating mga misyon sa pagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan sa ating lalawigan. So nakita nila na handa nga ang PNP, ang BFP at ang Public Safety Office sa pag-ensure ng safety ng lahat. With regard to the CIMEX, ang naging main task ng Public Safety Office at ng PNP, specifically ng Isabela Police Provincial Office, is Special Motorcycle Action and Response Team or yung iSmart, at saka ng SWAT Isabela under 1st PMFC, yung traffic management. So nakita natin na magiging challenging ang traffic pagdating sa isang mass casualty incident. Kasi maraming, anong tawag natin doon, Sir San? For the reals. Yes. So ang daming kinukuyog ang isang lugar, hindi para tumawag agad sila ng responders, kundi para mag-video. So sana magsilbing leksyon yung CIMEX na ito, na unahin po nating tumawag sa ating mga responders. Nevertheless, nahawakan naman po natin ng maayos ang traffic during the CIMEX last Thursday. Nag-perform naman po ng mabuti ang ating mga kasama sa Public Safety Office, gayon din sa iSmart at syempre sa SWAT Isabela po. Okay, thank you Sir Kim no. Sa health, sir, alam ko pressure din sa hanay ninyo kasi when it comes sa mga ganito, hindi lang mga content creator ang isa sa inaalala ho natin. May iba ho dyan, can get any reactions, no? Na dapat ganito yung gawin kapag may mga aksidente. So far, kumusta naman? When it comes sa health sector ho naman, habang isinasagawa itong simulation ho nito, nakatanggap ho ba kayo ng mga ganong mga feedback? Salamat po Sir Ezekiel. Sa hanay po ng pangkalusugan naman po, doon namin na testing yung aming search capacity ng ating provincial hospital, yung search capability ng ating hospital sa mga ganyang insidente. So sa amin, sa part namin sa health mismo, nakapaghanda naman po yung ating provincial hospital para dun sa mga pasyente
na pwedeng dalhin sa ospital galing dun mismo sa insidente. Okay. Dito naman ho sa mga it's either ito man ay simulation or totoo no na pangyayari. I know may iba't iba ho kayong mga role, kumbaga no, sabi nga ho ni Sir Sunny kanina dapat systematic na para hindi magkagulo. Sa hanay ho Sir Kim sa public order and safety. When it comes sa ganito mga insidente, hindi lamang mga vehicular accident. Let's say mga earthquake, alam naman natin may mga nagtatakbuhan, pumupunta sa mga lansangan. Sa ganito mga insidente, ano ho yung mga nai-encounter ho ninyong mga, let's say, challenges, kumbaga? At paano ho ninyo ito ina-address? Okay, yun lang. Yun nga yung bilin ko sa ating mga kasama sa Public Safety Office. Siyempre, tayo yung in charge sa pag-evacuate ng ating mga kasama. Una, dapat hindi sila yung unang natataranta. No. So lagi lang tatandaan yung safety, yung ating sariling kaligtasan at higit sa lahat yung kaligtasan ng ibang tao, ng ating mga kasama, ating mga bisita dito sa pamalang panlalawigan ng Isabela, sa Capitol, gayon din sa ating mga safety officers sa hospitals. At pagdating naman sa daan, minsan rumisponde na rin kami ni Kuya Sunny. Tama, itemize. Meron tayong kanya-kanyang task pagdating sa real scenario. So, responders, pagdating ng Public Safety Office, andyan na rin yung hanay ng police, ng BFP. Ang una naming sinisecure is, of course, traffic management sa aming opisina. Kasi yung obstruction, hindi natin maiwasan yan. So, yung responders, yung rescue group, syempre, extrication na rin sila once declared safe yung ating impact site. Nako, talagang maximum tolerance din ang kailangan ho dyan. No? For the reals nga ho yung iba kasi, no? Kaya binablock ho nila yung mga way, hindi na makadaan yung mga rescuers, mga responders. Sa ako naman, sa DART 831, Sir Sonny, ano naman ho yung, may tuturing ho ninyong big challenge ho sa parte ho ninyo kapag tumutugon ho kayo dito sa mga ganitong mga insidente, let's say vehicular accident? Yes, sir. Sa part naman po ng rescue, kailangan namin yung nagiging problema kasi dyan, if ever, yung resource limitation. So, ibig sabihin po, nung resource limitation na yan, dapat kami mga rescuer ay equip kami ng mga resources na kailangan doon, yung equipment na kailangan doon sa specific na emergency or i-rescue namin. Pangalawa, of course, dapat yung equip din yung mga rescuer natin ng mga trainings. Kasi po, this is a life-saving procedure. So, hindi pwedeng magkamali po yung galawan ng rescue pagdating sa life-saving procedure. So, kailangan prepared din sila. Tulad po nitong nangyari dito sa MCI natin na training, yung scenario po natin is nagkaroon ng mass casualty incident due to vehicular accident. So, kung mapapansin po ninyo yung video natin ay meron pong specific na mga equipment na ginamit ang DART Rescue 831 dun para sa kanilang crash vehicle extrication. So dapat yung rescuer natin, equip sila ng trainings para alam nilang gamitin yung mga equipment na nandun. And of course, isang threat din sa amin yung kaligtasan of course ng rescuer. Kasi unang-una po, exposed po kami doon sa area, sa impact site. Nandun na po lahat kasi ng threat. Like for instance, mga oil leak, pwedeng masunog yung magkaroon ng sunog dun sa area. So kailangan aware, dapat may presence of mind yung rescuer kung ano yung galawan niya dun sa area. At dapat sinesecure niya of course, parati of course yung number one yung pasyente. And of course yung kanyang sarili. So, sa naman sir, tulad ngayon, mainit po yung panahon, kino-consider din kasi namin na challenge to sa amin. That if and ever po, na ganun yung heat index, tapos nagkaroon ng mass casualty incident ng tanghalin tapat, mahirap po talaga mag-rescue. So, anyway po, buti na lang yung mga rescuer natin sa DART Rescue 831 ay very resilient po sila. So, alam nila kung paano gawin para hindi po sila maging problema pagdating sa ganitong mga rescue operation. Grabe sir, no, yung buwis buhay, kumbaga, although you are saving life, pero kayo din ho naman abay buwis buhay. Sa health naman, sir, JR,
ano naman yung mga challenges no na na-encounter ho ninyo kapag may mga ganitong mga senaryo? Siguro sa amin, Sir Ezekiel, is yung tamang referral po from the impact site going to the hospital ng yung mga pasyente na pupunta na nire-refer sa hospital. So ang gusto ko lang i-point dito, dapat pagdating sa hospital, dapat doon pa lang sa hospital namin maging prepared na sila. Dapat meron na silang na-identify na mga areas doon, lalong-lalo na sa emergency room, na kung saan doon dapat tanggapin lahat ng mga pasyenteng yan, victim yan galing doon sa insidente, para hindi po maapektuhan yung ating normal operation ng ating emergency room. Oo. Bakit natin ito pinag-uusapan ho, no, mga sir, and of course sa mga viewers ho natin, para kahit papaano alam din ho yung side ho ninyo. Kasi aminin ho natin sa hindi, no, may mga kababayan ho tayo, no, bato-bato sa langit, tamaan magkabukol para may ebidensya. Para mas magaling, pasensya ho, no, at least sa pamamagitan ng ating programa, nalalaman kung ano ho yung mga problems din ho nila. Kaya nga, kapag may mga ganitong mga insidente, wag na ho tayong dumagdag pa, no, sa kanila ho mga pinoproblema. So, JR, balikan ho kita. Sakto din ho naman dahil pinag-uusapan ho natin ang vehicular accident. Frequent ho na tanong ng atin ho mga kababayan, kapag may mga na-aksidente, vehicular man yan, or nahulog man yan sa sa building, bangin, or whatsoever, hindi kasi parang tinutulungan, no, yung mga biktima, hinahayaan ho nilang nakahandusay habang hinihintay ho yung mga re-responde. So, sabi ho nila, bakit kinakailangan mo pang hintayin na mamatay yung pasyente? Kung may tao namang pwedeng magsugod ho sa ospital, ano ho ba yung mga dapat ho na gawin? Kailangan bang tumulong ang bystanders? Or dapat bang hintayin muna yung mga responders? Paano ho ba? Para malinawan ho yung ating mga kababayan. Okay, Sir Ezekiel. Para po sa informasyon ng ating mga kababayan, no? So, kapag ganitong sitwasyon na nakakita sila ng aksidente, ang mas mabuting gawin nila is tumawag ng pinakamalapit na rescue unit. Kasi dito sa rescue unit natin, nandito po kasi yung mga responder natin na bihasa sa mga trainings pagdating sa mga emergencies. So sila po kasi yung may specialized tool or meron silang mga trainings na kung saan meron yung mga times na kailangan yung proper handling ng mga pasyenteng ganyan, lalong-lalo na yung mga pasyenteng may suspected na spinal cord injury. So sila lang po yung pwedeng gumalaw doon. Kasi in that way, kasi mas mapoprolong kasi natin yung buhay ng ating pasyente. So as long as may background ka sa ganyang mga training, pwede. Pero kung wala naman, zero knowledge, instead na makakatulong ka, mas mapalala pa yung sitwasyon o kondisyon ng pasyente. So, correct me if I'm wrong, Sir JR, di ho ba merong mga trainings sa mga barangay? Kasi napapansin ko lang, no? Hindi man dito sa Isabela, pero doon sa ibang lugar, may mga iba ho kasi hinintay muna nila yung rescue. Paano kung yung rescue may galing pa sa medyo malayong lugar? So, may mga ganung programa ba tayo? Mga isinasailalim sa training yung mga barangay officials? Actually, sir, yan na po yung isa sa mga programa namin sa Provincial Health Office, na kung saan pumupunta kami sa mga barangay para mag-conduct ng mga ganyang trainings on how to respond into emergencies, and yun po, to emergencies. Anyway, Sir Sunny, baka may maidagdag ka dito ho sa kwano, no? Sabi ho ng mga kababayan natin, in Iloco term, no? Apay gamon, taurayin dapay kaadatilugan nga mabaling pagtarayan daytoy pasyente. Any ano? Sir? Yes, unang-una po, sir. Napaka-importante po talaga ng may kaalaman tayo sa pag-handling ng patient, lalo na sa mga vehicular accident. Kasi if ever po na may spine injury po yung patient at mali po yung buhat, mas lalo tayo magkakaroon ng problema dun sa patient or magkakaroon siya ng mas maraming injury. Ika nga sa first aid,
yung 3 objectives siya kasi nandun nakalagay po na do no further harm. So pag kasi mali yung intervention na ginawa ng bystander dun sa patient natin, lalong malalala yung problema niya. So mas importante po talaga na dapat yung bystander, if ever may alam siya, okay lang na mag-engage siya dun sa scene or ano siya. So anyway po, kakatapos lang sir talaga nung free training ng PDRRMO, ng Provincial Government of Isabela, sa PDRRMO Isabela DART Rescue 31, nag-conduct po kami ng free training ng BLS, yung CPR po, at saka yung standard first aid in collaboration of course ng ating Department of Health. So binigay po ng free yung training, open yan sa lahat para lahat po ng mga kababayan natin ay pwede mag-training sa amin. Kasi kuminsan kasi pag pinag-uusapan natin ang life-saving procedure, parang ang training parang may registration. So, ino-offer po ng Provincial Government of Isabela yan ng libre sa atin. Walang bayad. So, inaanyayaan ko po lahat, sir, sa programang ito na kung sino po ang gustong magpa-training, hindi lang po limited sa ating mga MDRRMOs. Kahit mga offices, sa schools, mag-request lang po sila sa amin para sabi nga mas mataas yung preparedness natin, mas mababa yung re-respondehan natin. So, hindi pa natin umpisahan ngayon yan, lalong tataas lang yung re-respondehan natin. Oh, okay. So, sir, kapag ba si Juan de la Cruz, yung kababayan ho natin nakasaksi ho ng aksidente or Lumindol, nabagsakan. Speaking of Lindol, Lumindol ho pala sa Metro Manila. Kaya mag-ingat ho tayo sa atin mga kababayan. Anytime, any rate, di natin alam kung saan tatama ang lindol. Anyway, balikan ho natin. Sir, ano ba yung dapat na gawin ng isang Juan de la Cruz? Lalo-lalo na kapag zero knowledge when it comes sa mga training ho, kapag may mga na-aksidente. Ano ba yung mga dapat nilang gawin? Well, kung hindi naman po nakikita naman po nila yung yung pasyente. If ever po talaga na naipit siya or may sugat or may fracture, mas magandang tumawag na lang po siya sa pinakamalapit na rescue. Anyway po, ang probinsya ng Isabela ay meron po tayong lahat po ng munisipyo ay active po yung ating rescue team. So, I think si Sir Kim naglabas po ng mga hotline numbers ng PNP, ng BFP, ng LDRRMOs sa buong Isabela. So yun po yung information campaign ni Sir Kim para po masabihan lahat ng mga tao o mga kababayan natin na if ever, for example, taga-Ilagan po ako, ang disgrasya po yung nangyari ng Kabagan. So yung sa IEC campaign na ginawa po ng ating Public Safety Officer, nandun po yung number ng PNP Kabagan, BFP Kabagan, and Rescue Kabagan. So ganun po yung collaboration namin sa mga ibang rescue team. If ever po na nakikita nyo na grabe talaga yung patient, mas magandang wag na lang munang galawin. Lalo na kapag ito ay vehicular accident, kasi baka po makadagdag pa tayo nung ating Anyway, active naman po lahat ng rescue teams sa buong Isabela po. Maganda kung ganun. So, yun mga ka-Isabelenyo, mga viewers ho natin, kontakin ang mga rescue teams. Di kayo naman ipaalam sa mga pinakamalapit ho ng mga otoridad, hindi ho mag-video. For the reals, kumbaga, no? I like that word, Sir Kim. Anyway, Sir Sunny, when it comes sa mga vehicular accidents, since pinag-uusapan ho natin ho ito, kumusta ho ba dito ho sa lalawigan ho ng Isabela when it comes sa that? And of course, sa mga aksidente ho ba, ano ho ba yung frequent na rason o madalas ho na dahilan kung bakit nandyan pa rin yung mga naitatalang aksidente? Yes, unang-una sir, kung papansinin niyo po kasi yung geographic location ng province of Isabela, from Cordon hanggang San Pablo po yan, we have 153 kilometers. So mahaba po yung highway natin. So ibig sabihin, pag ganyan po kasi, prone po talaga tayo sa mga disgrasya. So yes, totoo po yan.
marami po o araw-araw nagre-responde tayo ng mga disgrasya at kadalasan po na rason nito yung mga lasing, nakainom na mag-drive. So, yun po yung una na nakikita ko dun sa data ng aming operation na kadalasan po is under the influence of liquor yung mga nasasangkot sa disgrasya. Pangalawa, excuse me, of course yung ano na rin, overloading ng mga sasakyan. Doon sa overloading kasi, kapag mabigat na po yung sasakyan at kailangan prumeno, hindi po titigil kaagad yung sasakyan eh. Yung bigat ng mga na kinakarga ng sasakyan, itutulak niya yung sasakyan paharap. So sana, wag na lang din yung overloading. I-consider nila yung niloload nila dun sa mga sasakyan nila kasi if in case sa kailangan magpreno kaagad, hindi naman titigil kaagad yung sasakyan eh. Magkakaroon ng mag-i-skid yan dahil dun sa bigat nung kanilang dinadala. And of course, yung mga drivers natin dapat prepared sila sa kanilang pagdadrive. Kasi kung papansinin nyo po, if galing ng Manila yung sasakyan, pag makakarating na ito sa province of Isabela, madaling araw na eh. So pag madaling araw na, nandyan po kasi yung epekto na inaantok na yung mga driver. So mas maganda po siguro kapag inaantok, sa part pa lang ng Biskaya, itulog na lang muna bago mag-proceed sa Isabela. Kasi mahaba po Isabela, napakahaba talaga. Kung babagtasin nyo po talaga yung cordon hanggang San Pablo, it will take you 3 hours and 18 minutes base dun sa data namin. Depende pa po yan sa traffic. So if ever po na yung driver natin ay inaantok, talagang problema po talaga yan. So mas maganda po sana na bago magmaneho, check nyo rin nyo po yung sarili nyo bago wag pilitin pag hindi kaya para maiwasan po yung disgrasya. Oo naman. Maraming salamat Sir Sonny. And speaking of itong mga aksidente, hindi lamang VA or vehicular accident, hindi iba pa no ng mga insidente. Nandyan ang public order and safety natin no na talagang tumututok. When it comes sa seguridad, kaayusan, Sir Kim, ano-ano naman yung mga ginagawang hakbang ng inyong tanggapan when it comes sa road safety? Okay, Ezekiel. Mas maintindihan natin ito sa paghati ng ating operation sa dalawang aspeto. Una, meron tayong educational campaign. At pangalawa, tumutulong tayo sa enforcement of laws. So sa educational campaign, nariyan yung ating mga safety IEC materials na talagang ikinakalat natin sa buong lalawigan ng Isabela all throughout the year. Katuwang ang Provincial Youth Development Office, nakakapasok tayo sa mga paaralan. Katuwang rin ang PYDO at ang Sangguniang Kabataan Federation President of Isabela. Yan, uma-attend tayo sa kanilang mga youth summit, sa mga General Assembly para mag-lecture at saka para mag-distribute ng ating mga safety IEC materials. Gayon din sa mga distribution na pinamumunuan ng pamahalang panlalawigan ng Isabela at ng iba pang ahensya ng national government. Naroon ang Public Safety Office personnel, primarily para mag-provide ng crowd control assistance, and secondly, para mag-distribute ng ating safety IEC materials. So for the record, meron tayong 6 na safety IEC materials na nilalathala at nire-release ng Public Safety Office. So first, andyan yung ating road safety tips na nakasentro sa ating mga motorcycle riders. Pangalawa, preparation, paghahanda para sa lindol. Pangatlo, paghahanda or kaligtasan sa bagyo at pagbaha. Pang-apat, travel safety tips para sa mga long weekend. Yan yung blow baggage. Incorporated lahat yan doon. Pang-5, Ezekiel, yung fire safety tips. At pang-6, yung ating kaligtasan sa lead paint. So maliban sa 6 na ito, tulad nga ng nasabi ni Sir Sonny kanina, noong 2020, sinimulan natin yung pag-consolidate at pag-update ng lahat ng emergency hotline sa ating lalawigan. Sinimulan natin yan syempre sa Public Safety Office at sa DART 831. Isinunod natin yung mga provincial office ng Isabela Police Provincial Office and ng BFP. Gayon din ng K9 or yung bomb squad. At sumunod na po ang lahat ng bayan, yung kanilang local police station, local fire station, and of course, local rescue group. So it's updated by the Public Safety Office quarterly and distributed to all LGUs through the Office of the Mayors by email.
And personally, umiikot po tayo sa pag-distribute nito sa ating mga terminals or tinatawag nating public convergence areas. Oo, naku, talagang busy. Hindi ko na alam kung may time pa si Sir Kim, no? Para mamasyal whatsoever. Kaya nga madalas nakikita natin ho siya sa kalsada. Napakarami, no? Yung mga natutunan ho natin. Siguro sa mga iba pang mga usapin, inline pa rin ho sa mga, syempre, talakayan when it comes to sa security, and many more. Pag-uusapan ho natin yan sa mga susunod. Siguro, no, mensahe na lang ho ninyo. Sir JR, sa atin ho mga kababayan, I know, sa hanay ho ninyo, kabilang ho kayo sa mga nagpapatraining, kumbaga sa atin ho mga kababayan, paano daw kung may mga gusto din sumailalim sa mga trainings para kahit papaano makatulong ho sila sa inyo na as one of the responders sa ganitong mga sitwasyon, Sir JR, mensahe ho ninyo. Okay, so sa ating mga kababayan po, dun sa nabanggit ni Sir Sunny kanina na training in collaboration to DOH, kami din po sa Provincial Health Office, including our hospitals, is nagkakandak din po kami ng ganung mga trainings in collaboration with the DOH din po. Para sa ganun, marami tayong kababayan or kasama na magiging responder pagdating ng araw para sa mga ganitong insidente. Okay, salamat, Sir. Sir Sunny, mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan po, if ever may nakita kayong mga emergency, hindi lang po limited dito sa vehicular accident. Kahit sa medical emergencies po, tawag lang po kayo sa DART Rescue 831 dahil meron naman po, may naka-duty kaming team dun. Actually, 4 teams po siya, Alpha, Bravo, Charlie, and Delta, na nagbabantay po sa atin 24 hours and 7 days a week po. Oo, okay, salamat. Sir Patrick, mensahe ho ninyo, lalong-lalo na kabilang ho kayo sa talagang gumagwardya kapag may mga insidente na talagang sinesecure ho ninyo na makatugon, no, ng maaga yung ating mga rescuers. Okay, Ezekiel, nais ko na lang kunin ang pagkakataon ito para magpasalamat sa pamunuan ng PNP. Of course, kay Police Colonel Lee Allen Bauding. Itong enforcement part ng ating advokasya sa pangkalahatang safety at seguridad. Yung enforcement part, napakalaki ng role ng ating local police at ng Isabela Special Motorcycle Action and Response Team or ng iSmart. So, after the educational campaign, susunod na yung law enforcement. At sana, para po sa ating mga kababayan, wag po tayong matakot dumaan sa mga checkpoint. Lalong-lalo na po kung wala naman po tayong violation. Wala pong nanghaharas sa daan. So pagka compliant po tayo, okay po tayo lahat, daan lang po tayo, courteous naman po ang ating police, ang ating mga kasama sa Public Safety Office, gayon din ang mga law enforcers at ating mga counterparts sa mga iba't ibang bayan at syudad ng lalawigan ng Isabela. So maging kwan lang po tayo, sumunod lang po tayo sa batas trapiko. Una, maglisensya, magsuot ng helmet at proper gears, at higit sa lahat, i-race through po natin ang ating mga sasakyan. Okay, with that, maraming salamat ho mga sir, no? So yan ho mga ka-Isabelenyo sa pagtatapos ng ating talakayan tungkol sa mga insidente ng aksidente sa kalsada. Mahalagang tandaan na ang kaligtasan sa biyahe ay responsibilidad ng bawat isa. Sa pamagitan nga ng pagiging alerto, pagsunod sa mga patakaran sa trapiko at pagpapakita ng malasakit sa kapwa motorista at pedestrian, makakatulong tayo sa pagpigil sa mga aksidente at pagprotekta sa ating mga sarili at sa iba. Sama-sama nating isulong, no, ang kultura ng kaligtasan sa kalsada para sa isang ligtas at maayos na paglalakbay para ho sa lahat at sa anumang mga insidente. And with that, mga ka-Isabelenyo, maraming salamat sa mga tumutok ho muli. Abangan ang susunod pang mga episode tuwing Martes yan and Fridays sa parehong oras at parehong programa. Huwag din hong kalimutang hong i-like at i-follow ang ating hong Facebook page, ang Isabela PIO, upang maiwasan ang anuman hong fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ho ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalaang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing etam nga na. Sir, maraming salamat. Thank you, sir. Isabela
Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.